Ang galing nyo lumapit sa mga tao, ang galing nyo lumapit sa mga botante. Pag magpapanahon na ng eleksyon, puro kayo tulungan nyo kami. Tapos pag nandiyan na kayo sa pwesto, sino tinutulungan ninyo? Mga maiinit na usaping politika, hihimayin at masusing tatalakayin. Wala ba kaming maririnig sa inyo na na para sa bayan naman, puro sarili, pero kami mga tao, hindi nyo tinutulungan, yung mahihirap, hindi nyo tinutulungan. Walang iya naman. Mga issue sa mundo ng showbiz, kikilatisin, kichikahin. Nang nag-iisang Batang Manilenyo, sino pa nga ba? Kundi si Batang Maynila Toits. Yon, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila Toits. Pag-usapan natin itong nasa ating screen. Ayan po. Buitre, suspended. Ayan, pangalan pa lang, grabe na yun. Nakakatakot na yun, no? Buitre. Buitre, suspended. Ayan mga kababayan. Sino ba ito si Buitre? Si Buitre ay isa pong volleyball player ng Petrogas. Ayan mga kababayan, ito pong naka-block. Number 11. Bakit naman sususpindihin agad itong si Buitre? Nag-middle finger lang naman. Alam niyo mga kababayan, yan po ay nakunan on live television. Dapat nag-middle finger siya, tinago niya lang doon sa ilalim. Pero yan po ay nakunan on live television mga kababayan. Kaya ito pong PVL ay pinatawag ng MPRCB. At etong si Buitre ay suspendido na po. Etong nag-middle finger ay sinuspindi na ng PVL. Okay, ano yung sanction? There was a sanction. She's been suspended. She's even suspended by her own team. Since we saw that she's been suspended by her own team, that's enough sanction to learn her lesson. Sabi ni Sherwin Malonzo. Sino to si Sherwin Malonzo? Siya po ang commissioner ng PVL. Palu said Petrogas cracked the whip, giving Buitre a 3-month suspension after her gesture went viral. Ayan mga kababayan, nag-viral nga kasi kitang-kita po sa television on live television mga kababayan. For the meantime, we remind teams and players that they are public figures and must observe proper respectable decorum at all times on and off the court. So ayan mga kababayan yung yan po yung nangyari kay Buitre. Pangalan pa lang kasi talagang Buitre. Pag sinabing Buitre, parang talagang tigring malupit yan. Buitre. Ano naman sabi ng mga kababayan natin tungkol dyan? Buti naman, kababayan niyang tao, ganyan na ugali niya. Ayan, meron pa mga sabi, ako dapat warning muna at pag inulit yun, suspension na. Ayun naman yung sabi ng iba. Bakit daw suspension agad? Kasi alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, etong mga ito ay public figures. Di ba? Public figures ito napapanood ito sa television, hinahangaan ito ng mga kabataan, ginagaya ito ng mga kabataan. Kaya kapag ito nakita naggaganyan, para sa mga kabataan, okay lang yan. Sabi nila, si Idol Buitre ko nga, ginagawa yan ako pwede ko rin gawin yan. So gagayahin at gagayahin yan ng mga bata, lalong-lalo na napapanood on live television. Ito guys, pakita ko sa inyo yung video. Para makita nyo ito po yung video guys nung nangyari. Okay, patayin natin dahil may music. Ayan, teka lang. Ayan. Ayan po, yun ulitin natin. Ayan, ulitin natin yung nangyari. Ayan siya guys, so number 11, nasa taas siya, pumapalakpak siya. At ayan, nag-peace sign at pagkatapos yun, nag-middle finger.
Nako na siya on live television, mga kababayan. So, dito kasi, alam niyo marami nanonood dito eh. Mga bata, tingnan nyo si yung mga sikat na mga players, si Alyssa Valdez. Si Alyssa Valdez, phenomenal na yan. Kumbaga, pinom nga tawag nila dyan eh. Sila, hinahangaan sila ng mga kabataan. Oh. Kaya ito, kapag ito si Alyssa Valdez ay gumawa ng ganong klase, kunyari, ginaya niya yan, o gumawa ng mga maling gawain, gagayahin niya nung kanilang mga taga-suporta, ng kanilang mga fans. Kasi parang lalabas, parang normal lang ginawa nga ng idol ko eh. So ganun yung iisipin ng mga kabataan. Kaya napaka-importante na kayo, mga public figure, mga sikat na mga personalidad na papanood sa television, dapat ingatan ninyo yung mga kilos ninyo. Sa basketball din, lalo dami sa PBA, dami rin ganyan, lalo-lalo na isa na talagang lagi may kaaway. Sino ba yun? Nagmi-middle finger din yun, pero ano nangyari? Multa, suspension. Diba pwede naman kasi kayong hindi magaganyan eh. Pwede naman kayong mag-react ng maayos, pero yung ganyan, okay lang sana kung di nakakita eh. Kaso huling-huli sa national television eh. Live television eh. Tingnan nyo tingnan nyo. So yan mga kababayan ay hindi nakaligtas sa paningin ng mga netizens kaya naman nag-viral. So ano nangyari? Ito pong PVL mga kababayan ay pinatawag po ng MTRCB. Okay. So ayan, pinatawag sila ng MTRCB. Pero yung player, hindi na ata pinatawag yung player. Yung PVL na lang kasi sila yung sila yung may hawak na itong ligang ito. Pinatawag po itong PVL at kinausap ng MTRCB. At eto mga kababayan, dahil nga po sa nangyaring pagpapatawag ng MTRCB, eto na ngayon. Naglabas po ng ito mga kababayan sa ating screen. Naglabas po ang Movie and Television Review and Classification Board ng statement. At ito po ay ngayong araw na ito, May 24, 2024. At pinuri po ng MTRCB itong PVL sa pagsunod sa panawagan ng ethical at responsableng sports environment. Basahin muna natin itong statement ng MTRCB. Nagpahayag kahapon ng suporta ang mga Movie Television Review and Classification Board MTRCB sa hakbang ng Premier Volleyball League, PVL, na bumalangkas ng isang Code of Ethics at mga regulasyon sa disiplina bilang tugon sa isang viral na insidente nang ang isang manlalaro ng Petrogas ay nahuli ng live camera na gumawa ng malaswang galaw sa kasagsagan ng laro. Pinatawag ng MTRCB ang pamunuan ng PVL, ang mga producer ng palabas at mga broadcaster, Nine Media at Signal TV upang masiguro ang pagsunod nila sa mga pamantayan ng ethical na pagpo-broadcast ng kanilang liga. Nalulugod kami sa MTRCB na ang aming pag-uusap ay nagambag sa pagbuo ng isang mas ethical at responsableng sports environment. Ayan po ang sabi ni MTRCB Chairperson at CEO Lala Soto. Sa loob at labas ng court, hindi lamang sila mga atleta kundi mga huwaran ding ehemplo ng mabuting mamamayan na nakaka-impluwensya sa mga batang nanonood o manonood. Kaya dapat sila maging mas maingat at responsable sa kanilang mga aksyon. O dagdag pa ni Soto, tinitingala sila ng mga kabataan. Kaya dapat silang maging mabuting halimbawa bilang mga atleta. Kapuri-puri ang pamunuan ng PVL sa kanilang aksyon, lalo na sa kanilang agarang paglikha ng sariling Code of Ethics, sabi pa ni Madam Chair Lala Soto. Inanunsyo ni PVL Commissioner Sherwin Malonzo na ang Liga ay nakagawa na ng isang komprehensibong Code of Conduct na naglalarawan ng proseso, mga parusa at mga sanksyon para sa anumang paglabag. Ay mga kababayan, dahil po sa paggabay ng MTRCB, ay ito na, gumawa ang PVL ng kanilang bumalangkas ng isang Code of Ethics at mas
mahigpit pang mga regulasyon sa disiplina. Kapag itong mga kanila mga lalaro ay gumawa na naman ng mga insidenteng tulad nito na hindi po maganda para sa mga manonood, lalong-lalo na sa kanilang mga tagahanga. Alam nyo kasi guys, sa totoo lang, itong mga ito, ano po ito kasi public figure po ito, napapanood po ito mga kababayan napapanood po sila lagi ng ating mga kabataan, lalong-lalo na yung mga mahihilig sa volleyball. Kasi basketball, volleyball, yan po yung mga ano natin yung mga, di ba, mga pangunahing mga sports dito sa bansa natin. So, etong mga ito, talagang tinitingala yan. Yung mga sikat nga dyan, daming mga sikat yan Yun nga lang, dumadaan ka may kumaway sa'yo at hindi mo pinansin. Yung mga netizen, nag-react agad Di ba? Sino ba yung isang player dati na hindi pinansin yung bumati? So kasi mga kababayan ganun po, parte po yan ng pagiging sikat ninyo. At kayo naman ay hindi sisikat kung hindi dahil dun sa mga netizens at sa inyong mga fans. Kaya malaki ang utang na loob ninyo sa mga sumusubaybay sa inyo at sa mga humahanga sa inyo. So kaakibat nung inyong pagsikat, kaakibat nung mga paghanga nila sa inyo, responsibilidad ninyo na magpakita ng tamang asal. If possible nga, in and out of the court Di ba? Ikaw ay naglalaro sa loob ng court o nasa labas ka, dapat magpakita ka ng ng kagandahang asal para ikaw ay gayahin, sundan ng iyong mga tagahanga. Kaya dito kay Buitre, siguro malaking malaking lesson na ito para kay Buitre. Dahil sa ginawa niya, at siguro nadala lang siya ng emosyon, pero hindi ganun yun Ignorance of the law excuses no one. Di ba? Sabi mo pa nga hindi mo sinasadya, pero wala, huling-huli ka sa akto nag-viral pa. Okay lang sana kung di nag-viral Kaso kumalat po yan. At paalala sa inyo ng inyong commissioner ng PVL, Premier Volleyball League. Maayos naman kayo. Ayusin niyo yung inyong mga actuations, lalong-lalo na kapag kayo ay nasa harapan ng telebisyon o nasa harapan ng live camera. Kasi talagang nakatutok yung camera Sa'yo pa talaga nakatutok, kitang-kita yan Ayan, papalakpa ka, mag-peace sign ka, tapos bigla kang mangangarat. Pangit naman yun. Ito, hindi ito pinapalampas ng MTRCB Ang MTRCB, ginagawa nila, parang pansin ko nga talagang maximum tolerance sila. Pero pagdating sa mga ganito, hindi nila ito pinapalampas dahil masama itong ehemplo sa mga kabataan at sa mga nanonood dyan po sa telebisyon. Ayan po ang trabaho ng MTRCB. Kaya yung mga basya ng MTRCB na kung ano na naman ang mga pinagsasabi, trabaho po yan ng MTRCB. Wala pong kinikilingan ng MTRCB kapag mali. Kapag tama naman, anong ginagawa nila? Pinapalakpakan. Katulad na itong PVL na pinuri nga ng MTRCB. Dahil sa ginawa nilang pagsunod at paglikha ng kanilang mga ethics, yung kanilang ginawa nilang ano sabi doon, ng Code of Ethics at mga regulations sa disiplina ng kanilang mga players, hindi lang mga players, lahat ng mga staff, crew, lahat ng nandyan po na nakikita po dyan sa camera sa kanilang live broadcast ng kanilang liga. So, muli, syempre, congratulations kay Madam Lala Soto. Kaya itong alam niyo, pagkakalagay kay Madam Chair Lala Soto, hindi nagkamali si Presidente Marcos. Kasi diyan ka makita ng isang leader na hindi bias, walang kinikilingan. Pag mali, pag tama, palakpakan. Ganun po parang Batang Maynila, toits lang yan Diba? Kapag mali. Pag tama, palakpakan. Ganun si MTRCB Chairperson Lala Soto.
Hindi yung mali na. Ano, dededmahin mo lang. Oh, bakit? Dahil lalapit, malakas sa'yo, malakas. Chair, pagpasensya mo na. Hindi ganon. Bakit yung ganong leader? Dapat pag mali, mali. Oh, kapag nakakasira ka na, nakikita ka ng tao, hindi ka na nagiging maganda halimbawa, sorry na lang, patatawag ka. Warning sa PBL, ayusin nyo yung inyong liga. Pag may nakakita ba kaming ganyan na mga players ninyo, baka hindi lang warning ang abutin ninyo. Baka magaya kayo sa It's Showtime. Well, itong It's Showtime naman sabi mismo ni Madam Chair Lala Soto, okay na, nagbagong buhay na. Nagbagong buhay na at ang alam ko, nanonood na nga si Madam Chair sa Showtime Di ba? So, yan lang po mga kababayan. Muli syempre, congratulations sa PBL sa inyong pagsunod dito sa panawagan ng MTRCB. At syempre, kay MTRCB Chairperson Lala Soto, na talaga naman kahit noon pa, nakikita natin yung kanyang dedication sa kanyang trabaho. So, yun lang mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila Toys sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.